Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon, ay dito na tayo sa verse 21 ng Isaiah chapter 5. May share ko lang tong devotional book ko na binili dito sa TikTok shop. At yun, ang ganda niya, di ba? Dito ko isusulat yung mga devotion natin nung mga nakaraang buwan. Dito. Kasi ang ganda talaga ng kanya. Alam mo yun? Yung detail. Nilagyan ko na nga rin ng pangalan pala. Arkim, God First. This year, 2026. At nalimutan kong ilagay dyan ay night devotion. This year, 2026. Yung pala yun. Okay. Lalagay ko dito. Kulang pala yung aking ilagay. Ito siya. Yan. Ang ganda. Kung gusto mo ng ganito, pwede kang pumunta po dun sa aking profile pic, sa aking showcase. Kung gusto niyo po. At doon niyo po yung nakikita. Yun lamang po. May share ko lang po. Verse 21 hanggang 25 yung ating babasahin. At yun, umpisa na natin. Kawawa rin kayong mga nag-aakalang kayo'y marurunong at patatalino sa inyong sariling palagay. Mga bida sa inuman, kawawa kayo. Mahuhusay lang kayo sa pagtimpla ng alak. Dahil sa suhol, pinalaya ang may kasalanan. At sa taong matuwid, ipinagkait ang katarungan. Kaya kung paanong ang dayami ng trigo at ang tuyong damo ay sinusunog ng apoy, gayon din ang bulaklak nila'y parang alikabok na papaitaas at ang ugat nila'y dagling pabubulok sapagkat tinalikuran nila ang batas ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. At ang salita ng banal na Diyos, ang Israel ay kanilang binaliwala. Kaya dahil sa laki ng galit ni Yahweh, ang paparusahan niya ang kanyang sariling bayan. Parurusahan ang sariling bayan, mayayanig mga bundok, mga bangkay, mga ngalat na parang basura. Ngunit ang puot niya'y hindi pa mawawala. Kanyang mga kamay handa pa ring magparusa. Ang aking natutunan dito sa verse 21 hanggang 25, itong verse 21. Sabi dito, kawawa rin kayong mga nag-aakalang kayo'y marurunong at mapatalino sa inyong sariling palagay. Ang nakuha ko dito at ang aking natutunan dito, bagamat malalim ang pakahulugan nito, hindi lang to isang salita or pangkaraniwang salita. Pero may mas malalim pa tong kahulugan. Ganun pa man, pwede natin tong i-apply sa ating buhay upang mabago yung ating pananaw.
At ang aking natutunan dito ay yung huwag tayong mag-akalang tayo'y marunong sa buhay natin bilang kabataan, sapagkat marami tayong hindi alam sa buhay natin, yung tunay na buhay, buhay ng may pamilya, buhay na magiging buhay na, alam mo yun, yung buhay na padalos-dalos, yun. Yung padalos-dalos ang isip, huwag nating aakalain na marunong na tayo. Marunong tayo na, alam nyo yun, paano ko ba ma-explain? Huwag nating akalain tayo marunong porque tayo ay merong pinag-aralan. Porque tayo ay nakapagtapos ng pag-aaral, huwag nating aakalain tayo ay marunong. Pero nandun pa rin naman yung pagiging marunong natin sa mga bagay-bagay. Pero huwag nating akalain na aakalain tayo ay marunong sa buhay natin bilang kabataan, bagamat tayo ay nakapagtapos ng pag-aaral. Nawa, tayo pa rin ay magsasagmit sa ating mga magulang. Ating magulang, ating pastor or pastora sa mga desisyon natin gagawin. Kasi ang taong nag-aakalang siya'y marunong, kadalasan hindi na yun humihingi ng advice sa kanyang magulang, sa kanyang pastor or pastora. Yun po ay aking nakita na yung mga ganong tao na akala nila marunong sila, akala nila alam na nila lahat. Pag sinabing marunong, ibig sabihin alam na niya. Yun po yung pagkakaunawa ko po dito sa verse 21 hanggang 25 at yun po yung aking natutunan dito. At sana po ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin patungkol po dito sa verse 21. Huwag tayong mag-akalang marunong tayo sa lahat ng bagay. Dapat meron pa rin tayong submission sa ating mga magulang or yung pahintulot. Dapat humihingi pa rin tayo ng pahintulot sa mga bagay na ating pagdidesisyonan sa buhay. Yun lamang at marami pong salamat. God bless po sa inyo pong lahat. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.